So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina, meron na naman pong umiyak na vlogger. Actually, ako po, natutuwa po talaga ako pag may mga vlogger na umiiyak. Especially po, kapag gumagawa sila ng fake news. And actually, ang nakakatawa kasi dito, di ba, hindi alam ng mga gagong DDS na to na mali yung ginagawa nila. O, pakita ko mamaya yung video, no? So, tinan muna natin itong report ng ABS-CBN. Oh. Panoorin, humingi ng tawad ang isang content creator na ipinasabi na ng NBI. Sabihin na pa lang naman, no? Matapos magpakalat ng peking balita tungkol sa agawan, umano ng NBI at ng PNP sa 10 milyong bounty o reward para sa pag-aresto noon kay Pastor Apollo Kibuloy. Oh. So, ito yung vlogger po na yan. Actually, nahanap po yung post niya, burado na eh. Walang ganon. Pag-post nyo, walang burahan. Oh, so ito yung post niya sa Facebook. Oh. Agawan sa 10 million bounty. NBI versus PNP. Gago, no? So, ito putol-putulin ko lang yung video. Malamang napanood nyo na to, pero putol-putulin lang natin yung video. So, ito yung report ng ABS-CBN. Tingnan nyo to. Saan na ba yun? Ito. Okay, ito. Yung ginawa kong O, di ba? Tangay, no? Lahat ng DDS ganito, no? Hindi daw nila alam na mali yung ginawa niya. Sobrang katangahan mo naman yan. Ano yan? Hindi ka tinura ng nanay, ng magulang mo? Na masama magsinungaling? Na masama gumawa ng intriga? Anong... Diyos ko naman, puta naman. Niniwala ba kayo doon na hindi niya alam na mali yung ginawa niya? Yung intention nyo talaga kasi dito manira. Alam niyong mali yan. Maniwala ako sa inyo. hindi ko po talaga alam na mali pala yung ginawa kong pag-post. Ako po ay humingi ng paumanin ko sa lahat ng nabanggit doon sa video. Wala, dapat makulong ka. Walang iya ka. Wala po talaga akong intensyon na pag-awayin ang dalawang ahensya po. Sabi ko sa inyo, fake news. Kita niyo, di ba? Wala daw po siyang intensyon na pag-awayin ang dalawang ahensya. So, anong intensyon mo na nag-post ka sa Facebook na pinag-aagawan yung 10 milyong bounty ng NBA at PNP? Uli, dapat kulong to. Walang iyak-iyak dito, dapat kulong to. Oo. Nag-post siya na ang NBI daw at ang PNP ay nag-aaway, nag-uunahan sa 10 million bounty. Di ba naalala po natin mga kababayan, di ba? Nung pinaaresto po si Kibuloy, may 10 milyong bounty. So ito po yung sinasabi dito. Para sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. So walang katotohanan niyang ganyan. No? Tapos ipinost niya sa kanyang vlog na Ito yung, actually, nahanap po yung yung page niya. Wala na rin ata yung page niya eh. Ano ba yun? Hinahanap po yung page niya eh. Ito yung page niya oh. Ito ba yun? Hindi ko mabasa. Ano ba? Jenny's Vlog ba yan? Jenny's Vlog? Ang labo eh. Pero yung post niya wala na. Wala na yung post niya. Oo. Okay, continue. PNP yung isang kotse ng NBI at ginawa na nila ng istorya na ganun nga. So walang ganung istorya. Ang totoo, nakuha Tignan nyo, di ba? Ang galing talaga nila gumawa ng istorya. Di ba? Mayroon na silang nakitang video na yung NBI na checkpoint ng PNP. So ginawa na nila ng kwento na pinag-agawa na raw yung bounty. Puta, may talaga, no? Expert po talaga sila sa paggawa ng mga ganyang klaseng mga katarantaduan. yun, yung portion na yun, may checkpoint talaga. So, may checkpoint. Di, hihinto ka. Nung malaman naman ng PNP na NBI yung lulan ng kotse na yun, nangyari ito sa Davao. So, ayos naman. Wala naman. Walang away, walang agawa ng bounty na 10 million. Oh, di ba? Ang nasa isip ko lang po ay makakuha ng likes. Kasi po nagbablog-vlog po ako. Makakuha ng followers. Yun lang po. Hindi ko po alam na mali na pala yung na-post ko po. So, pag-aaralan namin. Oh, di ba? Ang babaw no?
Hindi. Ano ka talaga, basta DDS talaga tanga. Ayun lang talaga yon. Basta DDS tanga. Ayun lang yon. Oh. So ngayon, okay na yan. Huwag natin ano yan. Walang kwenta yan. So ngayon, so actually, no, ito yung sinasabi ko eh. Ito. Hindi ito yung unang pagkakataon eh. Meron pa yan dito, no? Ito nangyari ito nung March 24. Diba? NBI lauded for raps Cebu vlogger. So, same lang din. Lawmakers on Sunday lauded the National Bureau of Investigation for its arrest of a vlogger from Cebu who admitted to creating posting fake content depicting President Marcos. Okay, so ito yung una. Ito yung pinakauna. So, yung pinost niya dito, ito yung original, di ba? Sa laban kontra droga at krimen, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Walang naniniwala na ang solusyon sa krimen at droga ay pumatay ng libo-libong kapwa Pilipino. So, ito yung sinabi ni PBBM sa News 5. So, ngayon, itong gagong Magalso Wendy po na to, iniba. Sa laban kontra droga at krimen, mali pa spelling ng krimen. Krimen ng puta Bisaya talaga, no? Krimen. alam nyo, no? Ito ewan ko lang kung ako lang Pag ako po nakakita po ako ng minsan kasi 'di ba may nanonood ako ng mga vlog. Pag nakakita po ako ng mga Bisayang nagsasalita, 'di ba? Ang una pumapasok sa utak ko DDS to. Hindi nga, seryoso. Ewan ko lang kung ako lang Ewan ko lang kung ako lang yung ganun. O baka kayo din. Ang ina to, no? Mali pa spelling krimen ng puta. Oh. Hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Walang naniniwala ang solusyon ay krimen pa rin, no? At ang droga ay pumatay ng libo-libong kapang Pilipino. Hindi tama yon. Ang tamang paraan para tiyakin ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng maayos na batas, gumawa tayo ng batas na gawing legal ang droga sa ating bansa. Gago. O, di ba? Oh, ako din. Oh. Ako din yan ang tingin ko sa mga Hindi, pero ito in fairness po sa mga Ilonggo, no? Kasi po, syempre, ako, kilala nyo naman ako, Ilonggo naman po ako, no? Yung mga Ilonggo po, hindi sila DDS. May mga DDS doon, pero hindi sila DDS. I mean, hindi tulad ng sa Davao, na pag yung Davao, DDS talaga yan. Pero yung sa Iloilo mga kababayan, hindi sila DDS doon. Kasi hindi rin po nila makalimutan yung ginawa po nila kay Jed Mabilog. 'Di ba? Hindi malimutan ng mga Ilonggo yung ginawa ni Duterte kay Jed Mabilog. Na isang maayos na mayor, siniraan po ni Digong. Oo. Kaya 'yon. Kaya nga nung 'di ba? Kaya nga nung election, 'di ba nung 2022 election, talo po si PBBM sa Iloilo. Talo siya doon. Leni Robredo po talaga yung Iloilo. Pero ngayon, 'di ba? Ngayon po, BBM na ulit ang mga Ilonggo kasi nga po nag-away na sila ni Sara. Kasi po si First Lady Lisa Marcos po kasi Ilongga. Ilongga si First Lady Lisa Marcos eh. O, 'di ba? Taga Pasig ata, Pasig or taga Roas, no? Kaya 'yon. Kaya 'di ba nakita niyo 'di ba kahapon nandoon si Pebbles. Si Mami Pebbles tsaka si First Lady nasa Iloilo kahapon. Nag-love for all po sila. Tapos nung nag-alyansa po sa Iloilo, dinumog din po ng mga tao. Kasi nga po, galit lang po talaga, o hindi naman galit, ayaw lang po talaga ng mga Ilonggo sa mga Duterte. Pero ngayong hindi na po okay ang Duterte at Marcos, di ba, marami na po ngayong mga Ilonggo ang bumalik na kay PBBM. Di ba? Kaya yun. So, madambing mga taga Iloilo. Ayun ko, tanongin ko ang asawa ko kung totoo. So ngayon ito. So ito pa yung isa pala, ito yung isa. Hindi, actually kasi ito sinasabi ko eh. Well, good job. Sa totoo lang, good job. Good job naman sa NBI. Okay yun, maganda yung ginawa ninyo. Pero para sa akin, di ba, sino yan? Sino yung mga inaresto ninyo? Kanina yung nasa video. Hindi naman natin kilala kung sino yan. Pangalawa, ito. Sino ba yan? Ito yung Wendy eh. Ito yung Wendy. Tama? Ito yung Wendy na nag-post eh. Wendy ano yan?
Oh, Magal sa Wendy. Ito yan eh. Tapos itong isa. Ito, naalala nyo to. Yung umiiyak din. Na lalaki. Oh. Ano nyo to, ha? O, taga-Pasi, no? O, taga-Pasi. O, taga-Pasi si ano. Yung Pasi, ano yan, ha? Yung Pasi, malapit lang sa amin yan. Minumotor ko lang yung Pasi, eh. O, ito. O, tinan nyo to, oh. Banda, once is tapos dollar lang po. Minsan walang dollar. Yun, may Ano nasam. yun? So sino yung mga yan? Hindi yung sa akin lang po kasi. Kung ito, initial pa lang to ng NBI, na-arrest yun lang yung mga pipitsugin, okay yan. Pero pag hindi tumigil, sana next time, yung mga big fish naman yung ulihin ninyo. Araw-araw po sila gumagawa ng fake news. Lalong-lalo na po yung yung mabantot na si Coco Locoy. Tignan ninyo. Coco Locoy, si Real Talker. Dapat yung mga inuhuli ninyo. Yung mga hindi ko naman kilala yung mga yan. Kilala nyo ba yung mga yan? Oh, so ito nakukuha ko naman yung point ng NBA dito eh. Malamang, ang gusto ng NBA dito, magsimula sa maliit, kapag hindi tumigil, dun na sa malaki. Pag sa tingin ko dapat parang baliktad dapat. Dapat unahin nyo yung malaki para yung mga maliliit hindi na sumunod. Tama, di ba? Tama eh. Wala, good job naman. Good job naman po sila. Okay po yun. Di ba? Kasi naman sa wala. Kasi naman sa walang huliin. Pero tinan ninyo, nakailang vlogger na po sila na hinuli, mga pipitsuging vlogger, hindi naman tumigil yung fake news. Di ba? Hindi lang hindi rin tumigil yung fake news eh. Kaya, well, kapag hindi pa rin tumigil yung ginagawa ng mga DDS, sana next time yung malalaking vlogger naman. Puta si Coco Locoy pa lang eh. Tinan niyo po si Coco Locoy, tanga eh. Pangit na, tanga pa eh, no? Diba? Oh, at saka ito yun, tama ito, di ba? Oh. Oh, hindi titigil yung mga yan hanggat hindi nahuli. Totoo yan eh. Oh. Itapik mo naman si Isko yung binenta yung inutang niya kung saan ba talaga napunta. Actually, kino-content ko siya ngayon pero ginagamit ko sa Mami Pebbles. Kasi, ito yung sa akin po kasi, ayokong mangialam sa politika ng Maynila. Una, hindi ko po nakikita ng personal at hindi ko pa nakakausap si Hani Lacuna, si Isko, si Sam Bersosa, o si Raymond Bagatching. Diba? So parang ayoko siya pakialaman. No? So okay lang si Pebbles magsalita, content ko si Pebbles, okay na siguro yung ganun. Yung sa Caloocan naman po kasi, tayo po kasi, talagang kino-content natin yung Caloocan na manalo si Trillanes. Kasi yun, alam ni Banat Boy yan eh. Matinong tao po si Trillanes. Naniniwala po ako kay Trillanes. At nakita naman po natin na bulok po yung Caloocan. Kaya deserve po talaga deserve po ng Caloocan na magkaroon po ng bagong mayor na si Trillanes. At syempre si Trillanes, mga kababayan, no? Tulad ng sinabi ko nga kanina, no? Anytime, di ba, pwede ko siya kausapin. Yun nga lang, hindi ko siya ni-istorbo ngayon kasi nga po, busy pa sa pangangampanya. So, ganun po. Sa Maynila po kasi wala naman akong kakilala doon. Kasi ang gusto ko kasi pag ipopromote ko, makakausap ko. Na ano bang plano mo? Di ba? Yung ganun. So, wala eh. Di ba? Wala akong pakialam sa Maynila. Hindi, na-content ko lang pala si Isko ngayon kasi pinakit niya si Sarah sa stage. Kaya ako nainis. Yun lang pala. Oo. Yun lang pala. Kaya ako pala na-content ngayon si Isko dahil nga po doon sa ginawa niya kay Sara Duterte na binigyan niya ng flan, binigyan niya ng pagkakataon na magsalita pa sa Maynila at siniraan pa po yung mga government officials sa Maynila na wala naman siyang kinalaman. O, di ba? So, yun, no? Yan. So, yun mga kababayan. So, kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ng NBI. So, kayo po ba, agree po ba kayo dito na sana next time naman po sana yung malalaking vlogger naman yung pahuli ninyo. Katulad ni Banat Boy. Sana next time, si Banat Boy naman yung pahuli ng NBI.
Hindi, joke lang. Hindi nga, di ba? Sana next time naman po sana, kung hindi po titigil po itong mga DDS po na ito na gumawa ng fake news, di ba? Dapat mga malalaking vlogger naman yung hulihin. Kasi ang point natin dito, mga kababayan, wala naman po kasing issue. Wala naman po problema. Kung mga vlogger babatikusin ang presidente, okay po yun. Para sa akin, okay po yun. Pag may mga vlogger po tayo nakikita na binabatikos ang presidente, okay po yun. Pero pag sisiraan nyo na, iba po yun. Iba yun. Iba yung pagbatikos, iba yung paninira. Oh, ang ginagawa po kasi ng mga DDS, naninira na, gumagawa pa ng fake news. Pero kung mabatikusin nyo yung presidente, base po sa polisiya, base sa batas, base sa prinsipyo, okay po yun. Pero gagawa na kayo ng fake news na gusto ng presidente gawing legal ang droga, mali naman talaga yun. Mali yun. Oo. Ito, kwento ko lang, last na lang to, no? Pero kwento ko nga Nung pumunta kami doon sa Pampanga, yung Kiko rally, di ba? Yung pumunta kami ni Alicia sa rally ni Kiko. Mga kakamping yung nandun. Mga kakamping. Nakausap namin yung mga kakamping, di ba? Nakakatuwa kasi ni-welcome kami ng maayos. Tapos ayun din ang sabi ko sa mga kakamping. Di ba? Na tayo, di natin inaasahan na apparently na magiging makakampi tayo. Pero kayo, kakamping kayo, okay lang na batikusin yung presidente. Hindi perfecto ang presidente natin at walang perfectong gobyerno. Batikusin nyo. Kasi base naman sa polisiya yung pagbatikos ninyo eh. Di ba? Pero kapag babatikusin na ninyo na bangag ng walang ebidensya, adik ng walang ebidensya, di ba si First Lady Elisa Marcos, kidnapper ng walang ebidensya, mali po yun. Mali yun. Di ba? Pag may nakakausap po ako mga kakampik, ayun ang sinasabi ko.